Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Ano ba nangyari? Bali po nung Thursday ng hapon po, nalaman ko po na ayun nga po na may babaeng binaril. Tapos yung time na yun, bali yun nga po nag-aalala na ako sa anak ko kasi nagsend ako na message, hindi siya nagre-reply sa akin. And then before pa noon, Tuesday madaling araw, napanaginipan ko siya. Na umuwi siya sa bahay, tapos nagtitiklok ng damit. Tapos sabi ko, umuwi ka, saan ka pupunta? Kararating mo lang, aalis ka na naman. Sabi niya sa akin, ma, aalis ako ma. Sabi ko, saan ka punta? May pupuntahan ako ma. Tapos hindi siya tumitingin sa akin. Tapos, sa panaginip po yun. Tapos, ayun, pagising ko po, kinakabahan na ako, tapos may lagnat na ako. Dapat papasok ako sa work nung hindi na ako nakapasok. Opo. Tapos, tinry kong kumontak dun sa isang friend niya, hindi nag-reply pa. Tapos, parang kampante lang ako kasi lagi po siyang wala talaga sa amin. Bali, nasa Francia po siya, sa may Kupang. Palaging wala. Anong work po nitong anak? Wala po siyang work actually. Tapos, ka-live-in partner niya yung kasama niya na nasa Francia po. Meron siyang live-in partner? Opo. Kampante naman. Saan po yung Francia? Sa may Kupang po, Antipolo. Sa Antipolo, okay. Inantay ko yung message niya. Tapos, until hindi siya nagre-reply sa akin. Tapos yun, may nabalitaan na lang ako na may babae daw natagpuan. So, nung time na yun, nasa work ako noon. Tapos, kumontak kami sa police. Tapos yun na, doon ako parang, nung nalaman kong siya nga, nung may sinend sa akin picture, nalaman ko siya yun, doon na ako, na hindi ko na alam. Tapos umiyak na nang umiyak. Nakausap niyo na po yung kanyang live-in partner? Nung time nung nawawala siya, hindi siya nagko-contact sa akin. Tapos nung parang October 31, yung nakaburol na siya yata nun. Okay. Doon na siya sabi niya, pupunta daw siya sa Lamay. Tapos hindi naman siya natuloy. Sabi ng live-in partner? Opo. Tapos sa Lamay pero hindi natuloy? Opo. Tapos yun po. Anong trabaho po ng live-in partner niya? Hindi ko po alam din eh. Kasi sabi ng anak ko, dumidiskarte daw. Minsan, dumidiskarte? Ganun po. Ano yung sabihin po na dumidiskarte? Hindi ko siya, tatapatin ko po kayo, parang related sa drugs po. Okay. Yun po. So yung kanyang live-in partner related sa drugs, ibig sabihin pasok sa droga? Opo. Pati yung parang, yung anak ko na rin. Pati anak mo? Yes po. Meaning pasok sa droga as in gumagamit o parang, nagdidil? Parang nagdidil po, ganun. Okay. Tapos nung last time na nag-usap pa kami, sabi niya kasi, ma, gusto niya na rin daw umayos. Sabi ko, nga King. Sabi ko, mo, ako ng pera, inaantay ko yung may gumagawa po ng paraan. Kasi start ko lang talaga ng work. Tapos solo parent din po ako. Tapos may anak din po siya actually. Tapos yun sabi ko, mo, pag naano ko tong pera na to, uwi tayong probinsya lahat. Sabi niya, gusto niya daw ayusin buhay niya. Yun, makasama anak niya. Tapos yun na yung nangyayari nun. Binalita na natagpuan na siya. Matagal na po ito, October 21 pa? Yes po. Ba't ngayon lang po kayo pumunta? Bali, October, November, December. Yes po. Nung nasa Burol po kasi, may mga friend din na pumunta siya. Tapos, syempre, nakakakuha ko ng information. At ano pa yung information na kuha nyo? Yun nga, related daw sa drugs daw. May nasagasaang tao. May nasagasaan? Oo. Sino po yung nasagasaan hindi yung po tao? Binabanggit eh. Hindi kayo nagkaonsehan? Hindi ko rin po sure. Ang pag sinabing may nasagasaan, baka onsehan ang tawag mo sa salitang kalye. Parang yung term na parang naging asset siya. Naging asset siya? Oo, yun po yung term. Sa droga. Parang isang samahan. Naging asset siya ng isang samahan? Yes po. Tapos, Police? PDEA? Hindi ko po rin alam po eh. Basta samahan? Basta sinabi lang sa po. Sa law enforcement? Yung asset siya ng law enforcement? Hindi ko po sure dun sa nagbigay ng informasyon sa akin. Sige. Corporal, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po, Sir Rapi. Okay. Alam niyo na po itong kaso pinag-usapan namin ngayon. I'm sure dahil 2 months ago pa ito. Ano po yung naging resulta sa ginagawa niyong investigasyon sa kaso, sir? Sir, bali, sa pag-imbestiga po namin, sir, meron na po kaming suspect na sinabi po sa complainant. Kay ma'am po, sinabi po din namin, sir, na kailangan po na formal complaint niya para maisampa po namin yung kaso. Okay. So meron na kayong person of interest o suspect na talaga? Suspect na po, sir. Ito bang suspect ay civilian o taga-law enforcement? Civilian po. Nasangkot po din po sa drug personality po. Isa ring drug personality. So, sa inyo pong ginagawa investigation without naming names yet. So, ito ba yung salitang kalye na nagkaonsehan, nag-double cross? Pwede pang gamitin yung ganong klase salita? Opo, sir. Yan po yung
naming napagkakalap na evidence na impormasyon at tsaka napagkamalan din po siyang asset po. Yun po yung nakalap naming. Napagkamalian siyang asset ng pulis? Opo, sir. Kaya pinatay siya. Okay, kasi inaamin naman ni ma'am, pasok daw siya doon sa droga na meaning siya po ay nagdi-deal. Tama, ma'am? Yes po. Okay. So, ang kailangan niyo po, formal complaint. Siya po ay mag-file ng formal complaint para maumpisa niyo na po yung pagsampa ng kaso. Yes, sir. Para may forward po natin sa fiscal officer. So, siya po ba, ma'am, user and pusher at the same time? Bali, yung anak ko po. Opo. Naging user din po siya. Pero yun nga, sabi niya sa akin na nung last namin, nakita ko naman na hindi na siya naggumagamit kasi yung aura po niya. Tumutulak na lang. Bali, parang yun, nagbebenta siya. And then dun po sa Tapos, ma'am? Yun po. Bali, may rin po ako mga information dun sa kaibigan niya. Yung totoong kasama niya nung huli. Willing ho ba kayo? Ayan, sabi ng PNP, meron silang suspect. Yes po. Iniintay lang nila na kayo po ay mag-file ng formal complaint sa PNP, punang ka ng statement and all para sila na po ang magsampa ng kaso laban doon sa suspect, you being the complainant. Is Yes that something na okay sa inyo? Yes po. Willing naman po ako mag-file ng Okay. Ang iniisip ko lang po yung safety. Kasi pinagbintangan daw na asset. Yes po. Siguro akala nung, yun daw pagsabi ni Corporal, akala nung grupo niya, yung mga pusher, may mga grupo-grupo din yan. Baka meron pang lord dyan, drug lord. Akala na asset ng pulis, boom. Kaya yan, lesson learned sa lahat ng mga user at lahat ng mga pusher. Darating yung araw na may kalalagyan kayo talaga. Totoo yan. It's either makulong ka or nakabaong ka na 6 feet below the ground. Ika nga. So, Corporal, yun ang pong hinihintay ninyo? Yes, sir. Actually, sir, ilang beses na po kaming pumunta sa bahay nila, ma'am, para regarding po dyan po sa pagsasampa po ng reklamo. So, yung yung pong pumatay ba, pasok sa grupo o isang tao lang na involved sa droga? Yes, sir. Dealer? Yan po yung nakakalap namin. Willing po kayo, ma'am? Yes po, willing po ako. Tsaka ito po Sir Rafael Tulfo. Yung gusto ko rin po mangyari, yung magkaroon ng investigasyon talaga. Kasi may testigo pong willing pong mag-testify, magbigay po ng para maibigay yung totoong Very tao good. po. Very good. Kasi naawa na daw po siya, hindi siya pinapatigil ng konsensya niya. Okay. So, sana yung suspect ng mga pulis at yung sabi mo, hindi siya pinapatigil ng konsensya, magkatugma yung information na kanilang ibibigay sa korte para mas lalong airtight yung kaso. Yes po. Okay. Ngayon, yung sabi mo, nababagabag siya ng konsensya. Bakit po siya nababagabag ng kanyang konsensya? Bali, close friend po talaga niya yun. Yung taong yun. Natakot lang kasi. Close friend niya yung taong alam niyang opo, may kagagawan sa krimen. Bali, yung totoong kilala niya kung sinong makakapagbigay ng impormasyon. Siya yung huling kasama nung etong tanong ko ngayon. hanggang kinuha siya. Pasok ba sa law enforcement o hindi? Yung hindi po siya pasok. Hindi. Hindi Okay. po. Sige, at least maliwanag. Colonel Cafud, magandang hapon po sir, Colonel. Magandang hapon po. Okay, ang kagandahan po nito, yung pong inyong mga investigador, sa pangunguna po ni Corporal Tadjar, meron na po palang suspect, hinihintay lang po lumutang itong si ma'am, itong mother, complainant, na para magbigay ng statement at magsisilbing complainant at meron din daw po siyang witness na magsasabing kung sino talaga yung suspect. Ano sa palagay niyo po, Colonel? Sir? Yes po, sir. Actually, nagkaroon na po ng series of communication ng ating investigador, pati po si ma'am, na binisita na po sila ng ating investigador at nagkaroon na po sila ng pag-uusap dito na pumunta po sana si ma'am at para ma-file na po yung kaso, mapirma niya po yung affidavit niya. Mm-hmm. At kung meron pa pong other witness na magsasabi at magpapalakas po sa ating kaso, mas maganda po yun para mas lalong lumakas ang ating kaso laban po sa suspect, sir. Good. Ang kagandahan naman po nito, Colonel, mismo na po itong mother, si ma'am, ang nagsasabing, tinanong ko kanina lang, na hindi po pulis ang may kagagawa ng krimen. Kasi napagbintangan na ng asset daw ng pulis, kaya yun, may tumira. Yes po, sir. Actually, sir, nangyari po ito, bali, dito po sa Rodriguez. Pero yung biktima po natin, hindi po taga rito. So, talagang dito natagpuan na dito nangyari yung krimen dahil maaaring dito po itinapon. Dito po nangyari yung at dito po naimbestigahan ng ating mga kapulisan. Hindi taga dyan. Dyan lang po tinapon yung bangkay. Dyan lang natapon. Yes po, sir. Dito po nangyari, sir. Dito po nangyari. Ma'am, di ba may live-in partner siya? Nasabi mo pasok din sa pagtutulak ng droga. Yes po.
O dapat yun din ay kailangang maimbestigahan din. Yes po, sabi ko nga po, gusto kong maimbestigahan yung mga huling taong kasama niya. Okay. So Yung Colonel, nakuha siya. siguro si ma'am, ibibigay niya yung pangalan ng live-in partner din itong victim at kung saan man nakatira yung live-in partner, makipag-coordinate kayo dun sa PNP o PDEA para imbestigahan na rin itong live-in partner. Yes po, sir. Mas maganda ho yun, sir, para lahat po ng mga anggulo pwede natin tingnan at para malaman ho natin ang katotohanan po dito sa nangyaring karumal-dumal na pagkamatay ng kanyang anak po, sir. Okay, sige po. Asahan po namin. Police Lieutenant Colonel Arwin Gafud. Maraming salamat po, Colonel Gafud, sir. Thank you po, sir. Police Corporal Ronel Tadyar Rodriguez Rizal PNP. Corporal, salamat po in advance sa inyo pong gagawing mga pag-iimbestiga at salamat po sa pagtanggap namin tawag. Magandang hapon po, Corporal. Yes, sir. Maraming salamat din po. Kung kayo po ay natatakot na pumunta doon sa PNP, sasamahan po namin kayo. Yun lang po may tutulong ko. Samahan ka namin para makapag-file ka ng affidavit mo doon. May suspect naman daw yung police. Sana yung suspect mo, yung pinaghinala mo at saka yung suspect na hawak ng police ngayon sa pangalan, magkatugma para swak na swak sa kaso. Okay po. Thank you po. Salamat po sa tiwala sa pagpunta. Yun lang po muna matutulong namin. Again, kami po itaos puso na ikiramay. Thank you po. Magandang hapon po, ma'am. Okay, thank you po. Salamat Sir po, ma'am. Rafi. Thank you. Thank you po. Wala talagang may papala. Pag ikaw ay pumasok sa mundo ng droga, wala. It's either ikaw ay makulong or baong ka sa lupa. Kulong or kabaong, idol. Kulong o kabaong. Tama.